Ako po'y naiinggit dito kay Arnold dahil nakamayan niya ng personal sina Andres Bonifacio at Emilio Aguinaldo. Centennial ho ngayon eh. Hinahanap po natin si Andres Bonifacio. Kaya Pero umpisa pa lang, sabit na. pwede magtanong. Ano nakatira si Andres Bonifacio? Okay sa tawa. Pero tulad ng sabi ni Supremo, walang susuko. Tuloy ang laban. Kaya itinuloy namin. Hindi ang laban, kundi ang paghahanap kay Andres Bonifacio. Kapitan, nasaan ho ba si Andres? Nandito siya. Ako, nandiyan yun. Pinagbili sa akin yun eh. Dito ulit, Bonifacio yung maliit. Ayaw, Yung dati sa may chapel ng 33. Yung silang chapel doon. Excited na ako ah. Tawagin, Dick. Malayo pa ba? Sa wakas, eto na mga igan. Kakatok na ako ah. Tao po. Ay, magandang umaga po. Magandang umaga. Dito ba nakatira si Andres Bonifacio? Oo. Pwede mo siyang makausap. Kausap mo na. Ay, Ako yun. kayo si Andres Bonifacio? Oo. Hindi mo ba kayo nagbibiro? Ba, wala akong panahon magbiro. Andres Bonifacio? Oo. Ay, naku. Si Andres Bonifacio. Ay, pwede mo ba makitulong? Magkwentuhan mo tayo. Sige. Si Andres Bonifacio nga. Medyo hawig sa bandang noo pero paano nangyari yon? Nung pinabibinyag ako sa simbahan nung malita ko, pinauna na sila ng mother ko doon sa simbahan yung mga tiyahin ko. Sige, mauna na kayo, baka mahuli kayo sa misa. Dalhin ninyo na itong bata. O, ito na yung pangalan. Linagay daw doon sa bulsa niya. Ngayon, nung nandun na sila sa simbahan, pagdating doon, kinakapa niya ngayon yung binigay na pangalan sa kanya, nung mother ko, sa tiyahin ko. Hindi rin niya makapa, wala raw yung pangalan. Binyagan na. Ngayon, malapit na raw doon sa tiyahin niya. Ngayon, wala raw siyang maisip na mabigay na pangalan. Naisip niya nga pala yung Andres Bonifacio. Yun ang binigay niyang pangalan ngayon. Andres Bonifacio. Andres Bonifacio. Si Andres Bonifacio o Mang Dick sa kanyang mga kapitbahay ay 61 taong gulang, isa ng retirado empleyado ng isang pribadong kumpanya. Mula pa sa kanyang pagkabata, hindi na siya tinantanan ng tukso hanggang makapag-aral. Sasabihin ng professor, Bonifacio Andres. Ba? Meron pa tayong bayani rito. Ayun, pag narinig yung pangalan na Andres Bonifacio, nag-aabahan ng leeg ng mga kaklase ko, no? Para sa kanya, hati yung kanyang nararamdaman tungkol sa kanyang naging pangalan. Well, meron akong mixed reaction dyan. Merong kasamang pagsisisi kung minsan, merong kasamang encouragement. Kasi hindi basta-basta yung pangangalan kasi isang bayani. Teka lang, Andres, talagang kahit kailan, kontrabida sa buhay mo itong taga Cavite. Tao po, kayo po ba si Emilio Aguinaldo? Ay, hindi. Parang kinakabahan ako ah. Ayan na siya. Si Emilia. Naku, babae, mali na naman. Nasaan ba? Sa wakas, pakamay naman, General. Ayon sa kanya, sa kalendaryo daw kinuha ng kanyang lolo ang kanyang pangalan. So, nakalagay doon Emilio. Ang lolo ko noon isa ring parang rebelde yan dahil member ng Hukbalahap movement noong panahon ng Hapon yon. So, nung makita niya Emilio, inadapt na niya yung pangalan na yan. Hindi rin nakaligtas si Emilio sa panunukso sa eskwelahan. Pero alam niyo bang, mayroon ding isa pang bayani ang dumamay sa kanya. Nagkaroon ng roll call. So, within the class, hindi ko rin alam na mayroon palang Gregorio del Pilar. So, nung nagtatawag na yung sergeant doon, actually, CEO nga yun, commission officer yung sargento. Siyang pinakasikat doon, sabi niya, Gregorio del Pilar. So, siguro number 10 yung Gregorio del Pilar. So, nagtawanan yung mga kasama ko.
Baka meron pala general dito sabi nga. Pero hindi ako kumikibo, sabi ko pag tinawag ang pangalan ko nito. Tama-tama naman, tinawag lang ang pangalan ko. Emilio Aguinaldo. So, tawanan lahat yung mga estudyante. Bukod kay Gregorio del Pilar, nakilala din ng personal ni Mang Emilio si Antonio Luna. Sa maniwala kayo sa hindi, sa isang painting exhibit. Pero ang isang hindi makakalimutan ni Mang Emilio ay na magkaharap sila, face to face, ng isa pang Andres Bonifacio sa Philippine Postal Office. Sabi sa akin, Sir, kailangan daw kayo makausap ng manager namin. Kasi hiningan na kami ng ID kung talagang kami nga magkapatid. So pagdating sa loob, tinignan yung ID ko, kinamayan ako ni Andres Bonifacio. Pare, sabi magkasama pala tayo. So sige, kunin mo na yung package mo. Sagot na kita dito sa Liwasang Bonifacio. Pero pag nagpunta ako sa Kawit, sabi niya, sagot mo naman ako. Maski naka ako sa Camp Aguinaldo, sagot din kita. Dako, ang hirap din. Sabi ni Mang Emilio, maging yung kanyang panliligaw, hindi rin pinalagpas ng kanyang pangalan. Naliligaw ako. Yung nililigawan ko, hindi naman ako kinahihiya. Kaya lang, yung kanyang mga kasamang mga sa dorm or sa mga kaibigan niya, nangingiti nagtatawa na. Andiyan na si Emilio Aguinaldo, ito si Tantan Sora, pakikilala ko sa'yo. Ano naman kaya ang reaksyon ng kanilang mga pamilya at kaibigan na ang kanilang nakakasama ay bumubuhay sa pangalan ng ating mga bayani? Kahit ngayon, pinagmamalaki ko yung asawa ko Pag tinutokso ako, sabi ko, yung asawa ko junior. Yung sa monumento, yun ang senior. Kaya biyanan ko si Andres Bonifacio. Bayani siya para sa akin. Pagkabayani. Kasi mabait siyang tatay. First time, sabi ko, sino magiging boss ko? Kasi punta yung mother niya sa amin nung kinukuha nga ako, sabi niya. Tapos nung nagpunta ako dito interview, sabi niya, Emilio Aguinaldo. Ha, talaga? Sabi ko sa kanya, Emilio Aguinaldo kayo. Sabi niya, oo, bakit? Mayroon ba sa mga anak nila ang pinagmanahan ng kanilang sikat na pangalan? Si Mang Emilio, may junior. Si Mang Andres kaya? Ay, naku. Ayokong danasin yung dinanas ko. Tama na yung isa. One is more than enough. Pero syempre, sa naging pagsisimula ng pagdiriwang ng ating ika-100 taon ng kalayaan kahapon, wala nang pinakamasaya kundi si Juan de la Cruz. Yes again, my dear. Si Juan de la Cruz ng Cruz na Ligas, Quezon City. Pagka tinawag yung pangalan ko, parang yung tumawag na parang nagtataka siya. Titignan muna akong ganon. Tsaka sasabihin, totoo ba ito? Retirado na rin si Mang Juan sa pagmamaneho ng jeep. At ang kanya nalang libangan, Pinoy na Pinoy din dating. Tignan nyo, mga alagang sasabungin. At syempre, pang-ubos oras din, walang kamatayang Tong Its. Bilang kapwa Pilipino, dahil sa apelyido niya, Pilipino. Yun ang talaga pangalan niya Juan de la Cruz, lagi nasa patarastas. Dahil hindi biro ang pangalang bitbit nila habang panahon, iniingatan nilang huwag itong madungisan. Pinipilit din nilang isabuhay ang mga pangarap ng mga bayaning naging kapangalan nila. Hindi man nila ito kadugo. At sa pagdiriwang ng ating sentenaryo ng kalayaan, tinanong ko sina Andres Bonifacio at Emilio Aguinaldo kung ganap na ba tayong malaya. Hindi tayo talagang malaya pa dahil maraming pwersa ng ibang bansa ang mahawak din sa atin. Hindi lang siguro yung pwersa ng militar, kundi ekonomiya. I don't think we are that free. We are still shackled by the, siyempre yung foreign domination natin. Para sa Brigada 7, ako naman, Arnold Clavio, reporting.